Mang ituro ng matanda ang kinaroroonan ni Joseph ay agad itong pinuntahan ng ating bida. Natano naman agad ni Damian ang dalawang bantay sa labas ng isang maliit na kubo, kaya't naisip niyang ito na ang bahay kung saan nakakulong ang lalaki. Rinig din ni Damian ang malakas na sigaw mula sa loob ng isang lalaking nakikiusap na palayain siya, na hindi naman naisundin ng dalawang bantay dahil ayon sa kanila utos ng kanilang chief na bantayan doon si Joseph habang hindi pa neresolba ang usapin. Takang tanong naman ni Piley kung ano ang nangyayari sa mga taong nasa harap nila. Saad pa niya kung ganito ba talaga ang ugali ng mga tao. Sa isang banda agad naisip ni Damian na talagang pinaghihinalaan ng mga taon iyon, na si Joseph ang may sala sa lahat ng misteryosong pagkawala ng kanilang tupa. Sa katunayan ang tanging nais lang ni Damian ay ang makakuha ng reward, ngunit hindi niya inaasahan ang mga bagay na madadatnan niya. Kakamatay lang ng taong kumupkop kay Joseph kaya't napapalaboy ito at ginagawa ang trabaho ng ibang tao, bilang isang pastol ng mga tupa nang sa ganun ay meron siyang makain. Hindi din nagustuhan ni Damian ang pagtrato ng mga tao kay Joseph, matapos lang ang misteryosong pangyayaring iyon. Ang lugar na kinaroroonan nila ay masyadong liblib ngunit isang pagkakataon nang makilala ang mga taong iyon. Agad nilapitan at binati ni Damian ang isang bantay, tanong naman ng lalaki sa kanya kung ano ang ginagawa doon ni Damian, gayong batid niyang ang pakay nito ay ang kanilang chief na si Albert. Nakangiting sagot ni Damian na nakausap na niya ang matanda, saka itinanong kung maayos ba ang lagay ni Joseph. Sinabi naman ng lalaki na walang pinagbago si Joseph at ganoon pa din sa dati. Napabalikwas naman silang dalawa nang muling marinig ang malakas na pagwawala ni Joseph, nakikiusap na palabisan siya at sinisigaw na wala siyang kasalanan. Ayon pa kay Joseph ay wala nang natitirang oras, ngunit binaliwala lamang ito ng dalawang bantay at sinabing parang hindi napapagod sa pagsigaw si Joseph. Pinalagatok naman ni Damian ang kamao dahil naisip niyang wala na siyang oras. Sinabi pa niya sa dalawang bantay na nais niyang makilala si Joseph sa kahiniling na umalis sa daan ang dalawa. Nabigla naman ang dalawa nang mapagtanto ang pinaplanong gawin ni Damian, babala pa ng ating bida na umalis sa malapit sa pinto si Joseph. Isang malakas na pagbuwelo ang ginawa ni Damian sa kapuwersahang sinuntok ang nakasarang pintuan, napasigaw at napasalampak naman ang isang lalaki sa gilid dahil sa pagkagulat at takot. Agad na tanong ni Damian kung siya ba si Joseph, sagot naman ni Piley ba mukhang ito nga ang lalaking hinahanap ng kanyang master bastard. Hindi pa naaalis ang gulat sa reaksyon ni Joseph ngunit mabilis na ipinaalam ni Damian ang kanyang pakay, na makausap ng sarili na ng lalaki at tanungin ng ilang mga bagay. Nag-umpisa sa pagpapakilala ang ating bida at sinabing siya si Damian, isang mersenaryo mula sa Adventurer Guild kasunod nun ay nagpakilala din naman si Piley. Namutla at di agad nakaimik ang lalaki dahil hindi niya alam ang eksaktong nangyayari. Sinabi naman ni Damian na huwag niyang alalahanin ang nagsasalitan sisiw. Matapos iyon naupo ang dalawa sa sofa at nagsimulang sabihin ni Damian, na narinig niyang asong lobo ang may kagagawan ng pagkawala ng mga tupa. Salaysay naman ni Joseph na isang itong nakakapangilabot na wolf na mas malaki pa kesa sa tao. Ayon pa sa kanya kasalukuyang naghahunting ng bear ang wolf nang makita niya ito. Napatanong naman agad si Damian kung paanong ang isang wolf ay manghaunting ng isang bear. Ngunit sinigurado sa kanya ni Joseph na hindi man kapanipaniwala ay totoo ang kanyang nakita. Sumingit naman sa usapan ang isang bantay at sinabing huwag maniwala si Damian sa sinasabi ni Joseph, dahil napaka-imposibleng bagay ang mga palusot nito. Naisip naman ni Damian na hindi imposible ang sinasabi ni Joseph, dahil sa bundok makikita ang iba't ibang klase ng mga halimaw, kaya agad niyang tanong kung saan nakita ni Joseph ang mga wolf na sinasabi nito. Agad namang ibinigay ni Joseph ang detalye kay Damian at sinabing matatagpuan ito sa tuktok ng bundok ng Caliph, hindi lang isa kundi packs ng asong lobo ang kanyang nakita. Bilin pa ni Joseph na sundan lang ni Damian ang daan sa kanluran, hanggang sa marating niya ang wide plain sa dulo na ayon sa lalaki ay hindi naman mahirap mahanap. Sumeryoso ang mukha ni Damian matapos marinig ang mga ito, kasabay nun ang determinasyon niyang meresolba ang kinahaharap ng suliranin. Ipinagbigay alam ng notification na na-activate na ang misyon ni Damian, na walang iba kundi ang patayin ng Caliph Pix Wolves. Animoy dinaanan ng malakas na bagyo ang gubat nang gamitin ni Damian ang pambihirang naig bilis, nang sa ganun ay mabilis sayab makarating sa kanyang destinasyon. Puno ng panamabik ang ating bida na makakuhang muli ng maraming pero,
maging ng mahahalagang item na sinang-ayunan naman ni Piley. Walang pag-aalalang haharapin ni Damian ang packs ng mga lobo, dahil taglay niya ang set ng Witch Doctor item sa pamamagitan ng Apocalypse Invocation mula sa Book of the Black Covenant. Suot nga ang Flame Lizard Bracelet na isang high-rank item, at gamit ito magagawa niyang lumikha ng apoy na tatagal ng 30 segundo. Suot din ni Damian ang Nijiwalu's Leather Pants kung saan nagbibigay ng 100% ng lakas, stamina, mana regeneration at recovery speed. Isang high-rank item din ang Golden Rabbit Sandals ni Damian, na nagbibigay sa kanya ng bilis sa paghakbang ng 10,000%. Batid din ni Damian na ang mga item at equipment na ito ay hindi basta mabibili ng pera, dahil kinakailangan ng mahigit 100,000 ginto upang makalikha nito, bukod pa ang mga ingredients na kinakailangan na hindi naman matatagpuan sa pamilihan. Sa oras na iyon itinatak ni Damian sa isip na ang pinakamahalaga sa lahat, ay ang magkaroon ng mas marami pang ganoon klase ng item. Dahil na din sa ang lugar na pupuntahan niya ay nawakadelikado, kung saan kinaroroonan ng napakaraming mga halimaw na may rank na mas 30 pataas. Nagpatuloy pa sa pagtakbo si Damian hanggang sa narating niya ang Caliph Peak Mountain, kasabay nun ang pag-update ng system sa bago niyang lokasyon. Nakatayo si Damian sa gitna ng liblib na bundok at wala siyang makita na kahit ano, kundi matatas na pitik ng batong nakapaligid sa kanya. Inikot ni Damian ang mata sa paligid at nakitang maaari niyang maging wolf den ang lugar sa laki nito. Bukod doon nawakarami ding blind spots kaya't hindi malayong madaming nakatago dong hindi pa niya nakikita. Idagdag pa dito ang napakataas na bangin na mukhang ilang dosenang kilometro ang taas. Sa kabila niyo naisip din ni Damian na masyadong maliit ang kuwebang naruroon, upang magkasya ang sinasabi ni Joseph na asong lobong kasing laki ng tao. Gayon pa man pinaniwalaan ni Damian na talagang nakita ito ni Joseph, kaya't agad niyang inilabas sa palad ang kapangyarihan upang mapalabas ang nagtatagong halimaw. Pinakawala ng ating bida ang enerhiya sa palad sa pamamagitan ng Witch Doctor Necromancy, kasunod nun ay agad niyang ibinagsak ang kamay sa sahig na lumikha ng malakas na puwersa ng kapangyarihan. Inilibot ng mapanuring puwersa ang lugar upang palabasan ang nagtataging halimaw. Sa kabilang banda isang grupo naman ang paparating, saad pa ng babaeng leader na malapit na sila sa bundok ng Caliph kaya't maghanda ang lahat. Nakangiti naman ang isang lalaki sa likuran na animoy nananabik sa pupuntahan, habang sumusunod kay Soyan na kanilang party leader. Tanong pa ng isang lalaki kung sigurado ba ang kanilang leader na walang sino man ang naruroon sa bundok. Sagot naman ni Soyan na wala pa siyang nababasa na sino mang nagtagumpay na masalakay ang lugar, at sa madaling salita walang sino man ang nakakakumpleto ng misyon. Dahil sa narinig mas lalong na-excite ang user na si God from afar, ngunit natigilan siya nang marinig ang tanong ng isang kasamahan kung magagawa ba nilang matalo ang Wolf King. Sagot naman ni God from afar na nasisiguro niyang magagawa nila ito, sa kabila niyon ay hindi pa din mapawi ang pag-alinlangan ni Selling Hill, dahil ani ay narinig niyang napakalakas ng Wolf King. Malakas na tumawa naman si God from afar at sinabing huwag mag-alala ang duwag na si Selling Hill, dahil naroon siya isang lalaking napakarami ng karanasan at specs, sa kahinawi ang buhok at umastang pogi. Ayon pa sa hambog na lalaking hindi naman nakakatakot ang mga halimaw, bukod doon ay malinaw din ang pattern ng kanilang pag-atake, kaya't pinagbilinan pa niyang mag-focus si Selling Hill sa panggagamot sa kanila. Sinaway naman ni Gel Punisher ang kanilang usapan at sinabing bilasan nila ang paglalakad, dahil maaaring may ibang tao na doon na may layunin ding pareho ng sa kanila. Mahinang nagmura ang hambog na lalaki at sinabing napaka mag-aalitin ni Gel Punisher. Agad namang lumingon ang lalaki at pasiga na tanungin kung ano ang sinabi ni God from afar. Sagot naman ng lalaki na ang tinutukoy niya ay ang kanyang sarili. Malatraidor na tingin pa ang ipinukol ni God from afar kay Gel Punisher, habang nasa isip na magkakaroon din siya ng pagkakataon na makaganti dito. Sinabi naman ng party leader na tumigil sa pag-aaway ang dalawa at mamaya na lang ito ituloy, dahil mas may importanteng bagay silang dapat na umahin. Ngunit hindi pa niya natatapos ang sinasabi nang bigla siyang matulala, dahil sa di inaasahang tumambad sa kanyang harapan nang marating nila ang lugar. Malalakas na mga pagsabog ang sumalubong sa kanila kaya't hindi magkamayaw ang apat, hindi man malinaw nilang makita ngunit alam nilang ang kanilang nadatnan ay isang labanan base na din sa kanilang naririnig. Sa isang banda mabilis ang ginagawang pag-iwas ni Piley sa matatalim na kuko ng wolf,
hindi lang isang wolf kundi napakarami nito na tinapatan naman ng bilang ng minyan ni Damian. Nakatayo sa gitna ng galit na mga wolf ang ating bida habang nakangiti, samantalang naghahanda naman ang mga ito ang sumugod kay Damian at Piley. Sinabi ni Damian na napakarami ng asong lobo, ngunit ani ay wala siya sa lugar upang magreklamo sa kamalawak ng umisi.